Yan, magandang araw mga kataktika. Ngayong araw na to, tayo magtatanim ng kamote o talbos ng kamote sa sako. Ayan, so ito yung lupang gagamitin natin mga kataktika. At habang tayo ay re-ready nitong pagtatanim ng kamote, alam nyo ba na ang talbos ng kamote ay maaari ring gamitin bilang isang herbal na gamot para sa iba't ibang karamdaman tulad ng ubo at sipon? Ang talbos ng kamote ay may anti-inflammatory at expectorant properties na nakakatulong sa paglunas ng ubo at sipon. Yan, ayos din siya at mabisa din sa sugat at infeksyon, diabetes, high blood pressure at constipation mga kataktika. Tamang narinig yung mga kataktika. Ayon dito, ang talbos ng kamote ay hindi lamang masarap kainin, kundi mayroon ding maraming benepisyo sa kalusugan at narito ang ilang halimbawa. Una, nakakatulong laban sa diabetes. Ang talbos ng kamote ay isang mahusay na hindi matamis at kaibigan ng diabetiko na gulay na maaari mong idagdag sa iyong dieta. Ang talbos ng kamote ay naglalaman din ng magandang dami ng fiber na nakakapigil sa pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Ang talbos ng kamote ay may napakababang glycemic index din. Ang talbos ng kamote ay ninanais para sa mga katangian nito na laban sa diabetes at para sa mga pang-dietang terapya. O mga kataktika, yung ating itatanim na talbos ng kamote, tatanggalan natin ng dahon. Una, para hindi madaling malanta kasi malalanta lang naman ito mga dahon. Ito mga dahon na to, isasama natin sa pagpakain sa ating mga alagang manok. O ito naman ang pangalawang benepisyo ng talbos ng kamote. Nakakapagpabuti sa kalusugan ng puso. Ang vitamina K ay maaaring makatulong na mapanatili ang mas mababang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mineralisasyon, kung saan ang mga mineral ay nagtatayo sa mga arterya. Ito ay nagpapahintulot sa puso na mag-pump ng dugo ng malaya sa buong katawan. Ayan mga kataktika, o yan, pagkain ng manok yan. At ito naman yung ating pangtanim. Yan, syempre, dapat may mga usbong-usbong para madaling tumubo ang ating itatanim na talbos ng kamote. Yan. O mga kataktika, simulan na natin ang pagtatanim ng talbos ng kamote. O tuloy natin ang benepisyo ng talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ay maraming vitamina K na tumutulong sa pag-decalcify ng mga arterya ng matigas at nakakasama na plaque deposit, isang pangunahing sanhi ng mga atake sa puso. Ang vitamina K sa talbos ng kamote ay tumutulong din na bawasan ang pamamaga ng mga selula na bumabalot sa mga daluyan ng dugo kasama ang iyong mga ugat at arterya. Kasama ang talbos ng kamote sa iyong araw-araw na dieta at nakakatulong na mapanatili ang malusog na presyon ng dugo at mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga atake sa puso. O yan mga kataktika. So gagawin natin pagtatanim ng talbos ng kamote dito sa sako, yan. O, hilera natin pataas mga kataktika. O yan, tuloy uli natin ang benepisyo ng talbos ng kamote. Yan, panlaban sa kanser. Ngayon, ito ang pinakakawili-wiling katangian ng talbos ng kamote. Meron sila mga antioxidant at anti-multagenic compound o mga sangkap na binababa ang rate ng mutation ng mga selula ng kanser. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng exogenous antioxidant ay napatunayan na maiiwasan ang mga uri ng libreng radikal na pinsala na nakaugnay sa pag-unlad ng kanser. Sa katunayan, isa-isang pag-aaral tungkol sa epekto ng 42 uri ng gulay at halamang compounds
sa mutation at replikasyon ng mga selula ng kanser ay nagpapahiwatig na ang talbos ng kamote ay may isa sa pinakamataas na rate ng pagsusuri sa kanser. Mga kataktika, habang tayo ay nagtatanim ng talbos ng kamote, pag-usapan natin ang benepisyo ng talbos ng kamote. Ang susunod, anticoagulant. Ang vitamina K ay kilala para sa kanyang function sa blood coagulation. Ang anticoagulant are medicine that prevent the blood from clotting as quickly or effectively as normal. Some people call anticoagulant blood thinners. However, the blood is not actually made any thinner. It just not clot so easily. Ang isa pang benepisyo ng talbos ng kamote, nakakatulong sa digestion. Ang talbos ng kamote ay nagbibigay din ng fiber, isang mahalagang sangkap para sa maayos na digestion. Ang fiber ay tumutulong na mapanatili regularidad at linisin ang bituka mula sa anumang toxin o waste product. Ang fiber ay nakakatulong din na maiwasan o lunasan ang ilang mga kondisyon tulad ng constipation, hemorrhoids, diverticulitis at colon cancer. At alam nyo din ba na ang talbos ng kamote ay nakakapanatili ng kalusugan sa buto? Ito ay tunay nakakabuti para sa kalusugan ng buto dahil sa kanilang mataas na nilalaman na calcium at vitamina K. Parehong mga nutrients ang naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng malakas na buto at pag-iwas sa osteoporosis, isang kondisyon na nakikitaan ang mahina at madaling mabaling mga buto. Ang susunod na benepisyo ng talbos ng kamote ay nakakabawas sa pamamaga. Dahil ito ay may anti-inflammatory properties dahil sa kanilang nilalaman na flavonoids, polyphenols at vitamina C. Ang mga compound na ito ay tumutulong na bawasan ang pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng joints, muscle, skin, at internal organ. Ang talbos ng kamote ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng cognitive function. Ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong kakayahang mag-isip at matuto. Ang ilan sa mga nutrients na makikita sa talbos ng kamote ay makakaapekto sa brain health ay ang folate, magnesium, potassium, vitamin C. Ang folate ay tumutulong na maprotektahan ang brain cells mula sa oxidative stress at mapababa ang panganib ng Alzheimer disease. Ang magnesium ay tumutulong na mapanatili ang normal na funksyon ng nervous system at neurotransmitters. Ang potassium ay tumutulong na mapanatili ang electrolyte balance sa brain cells at mapabuti ang memorya. Ang vitamin C ay tumutulong na maprotektahan ang brain cells mula sa libre o free radicals damage. Ang talbos din ng kamote ay mataas sa iron at nakakapagpaganda ng balat. Mga kataktika, napakaraming benepisyo ng talbos ng kamote. Mga kataktika, ito na yung update sa ating tinanim na kamoting baging sa sako. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5. Yan, 5 na sako ng kamote. So mga kataktik, ang kagandahan dito, yan 1 week na ito ngayon, and ayan, nag-uusbong na sila. So buhay na ito mga kataktika. Nag-uusbong na. Sabi ko sa inyo last time, yung may mga usbong, yun yung magandang itanim.
So ito yung part 1 sa ating tanim na kamoting bagi. So sa taas ng sako, yan, may sili din, talong, at yun, kalabasa, at saka talong sili. So ito, ang purpose lang naman natin ay maka-harvest ng talbos. At limited yung space. So gagawin natin siya na vertical. Ito yung sako-sako. So yan mga kataktika, 1 week mula nung tinanim natin. So 1 week old itong ating tanim na mga kamoting bagi. Yan. At maganda naman, nag-usbong na. Yan. Alam naman natin na magandang benepisyo ang mga makukuha sa green leafy vegetables. Ayan, update ko kayo ulit hanggang next week. Hanggang tayo makaharvest at makapagluto tayo ng ating recipe mula dito sa ating tinanim na mga kamoting bagi. Yan, don't forget to like, share, and subscribe.